Kamusta po kayong lahat at muli po tayong nagbabalik dito po sa ating channel. Gagawa na naman po tayo ng reaction video. Ang video pong ito ay mula po kay Melvs Castle. Mag-subscribe po kayo kay Melvs Castle dahil napakagaling po nitong ating si Melvs Castle, no? Title po nito, Iyak China Boss na to. Arestado ni PBBM, kinasuhan na at hindi pa aalisin ng bansa. Dito ka magdudusa. Grabe, no? Bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng itong reaction video. Like this video kung magugustuhan mo ating reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Arestado ang isang Chinese boss. Huli sa bypass operation ng Department of Agriculture. Tunito niladang frozen mackerel kasi ang illegal na pinapasok ng Chinese na to sa Pilipinas. Grabe, no? Ibang level. Ang lakas talaga ng loob. Siyempre nga naman, alam nyo na may mga backer talaga yung mga yan. Saka sa tingin ko ay kaya basta nakapasok dyan sa ating bansa yung mga ganyan. Alam nyo na, yung iba dyan sa immigration, di ba? Real talk lang. Diretso natin. Adang frozen mackerel kasi ang illegal na pinapasok ng Chinese na to sa Pilipinas. Aabot sa kulang-kulang 200 million pesos ang halaga ng mackerel. Grabe. Kamakailan nga lang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Anti-Economic Sabotage Act na nagpapataw sa mahuhuli na panghabang buhay na pagkakakulong at walang laya. Well, dapat lang, no, para talagang maparusahan yung mga yan. Palakpakan natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil talagang napakagaling po talaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, yung mga tumutulig sa kay Pangulong Bongbong Marcos, sit back and relax na lang po kayo. Tingnan niyo po ang ginagawa ng ating Pangulo sa ating bansa. No, talaga pong ginagawa niya po ang lahat ng kanyang kakayanan para mapaganda at mapaunlad ang ating bansa at kinakaibigan po natin ng maraming bansa para din po yan sa paglago ng ating ekonomiya. Sa mahuhuli na panghabang buhay na pagkakakulong at walang laya. Ito ang pinakaunang kaso ng malawakang sabotahe sa gobyerno. Hindi pinangalanan ng Chinese na to. Pero may backer daw to sa Bureau of Immigration kaya nakapasok pa rin ang tunay-tuniladang frozen mackerel. Sabi ko na nga ba eh. Tama ako, di ba? Immigration. Di ba? Alam niyo na, kahit sa ahensya naman ng gobyerno hanggang ngayon talaga. Hindi po natin matatanggal yung corruption. Talagang meron po talagang corrupt. Kahit sino pa pong umpong presidente, talaga pong hindi po basta matatanggal yan. Nasa tao po kasi yan. Kapag po talaga nasila po talaga sa pera ang tao, karamihan po talaga, ay ganyan po nangyayari, no? Lalo po nasa posisyon po sila, madali po sila makaka-kickback. Alam nyo na po yun, no? Kaya kumakapit po sila sa patalim kasi nga po naman easy money po yan, no? Real talk. Sabotahe sa gobyerno. Hindi pinangalanan ng Chinese na to. Pero may backer daw to sa Bureau of Immigration kaya nakapasok pa rin ang tunay-tuniladang frozen mackerel. Kasalukuyan na tong iniimbestigahan. Ipapamigay naman ni Pangulong Bongbong Marcos ng libre ang nasabat na frozen mackerel. Ayos, di ba? Yan ang Pangulo natin, no? Imbis na itapon, di ba? Mapapakinabangan po yan ng taong bayan. Tama po yan na ipamigay ng libre. At wag ibebenta yung kung sa iba yan, binenta yan, di ba? Alam nyo na. Saka syempre unahin nila yung mga kamag-anak nilang bigyan. Ipapamigay naman ni Pangulong Bongbong Marcos ng libre ang nasabat na frozen mackerel. Ito na yung pinakauna na magiging kaso sa ilalim ng ating bagong Anti-Agricultural Sabotage Act na bagong batas natin para patibayin ang sanksyon sa mga sumusubok na pumasok na hindi nagbabayad ng duty, hindi nagbabayad, smuggling. Ini-smuggling nila yung mga agricultural goods. Sinisira ang merkado dito sa Pilipinas, pinagkikitaan ng tao, wala namang bumabalik sa gobyerno at yung dapat na ibayad sa gobyerno ay binubulsa lamang. Ano po yan na maraming tatamaan dyan? Siyempre yung custom, yung BIR, di ba? Talagang matcheck po yan lahat, no? Ganun po yan. Kasi po, talagang naghihigpit ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Na which is dapat noon pa po. No? Na noong ibang presidente pa po ay hinigpitan po yung ganyan. Kasi po, isipin nyo, no? Dayuhan. Basta lang nakakapasok sa ating bansa at nakakapagpasok ng mga ganyang illegal na goods, di ba? Sobrang hindi po talaga makatao kasi wala pong tax yan, Siyempre, lagay lang po ang binibigay po nila doon sa mga ahensya ng gobyernong corrupt, di ba? Tulad po niyan, no? Nabanggit po dito ni Melvs Castle na meron pong backer sa immigration kaya po sila nakakapasok. Ganun po 'yun. Nabibigyan lang po yan ng matinding
matinding lagay, 'di ba? Kaya kawawa po talaga, lalong-lalo na po yung mga lumalaban po ng parehas. Yung kahit na po foreigner na lumalaban po ng parehas dito po sa atin, na namumuhunan o talaga pong naglalabas po ng malaking pera sa legal na paraan. Tapos papasukan na po ng mga illegal na ganito. Nako, dapat lang po talaga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Napakahusay po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, hindi na nga natin makontrol kung paano nila i-release. Tama. Dahil nakita natin, kasama na rin yan sa ibang agricultural product na kahit na makapag-import sila ng mura, iniipit muna nila bago pataasin ang presyo, bago na bibitawan sa merkado. Kaya ito yung buong tinatawag na chain na kailangan natin buwagin. Kung bibigyan natin ang bawat, halimbawa, pamilya, o hindi, bawat tao, bigyan natin ng tigi 1 kilo, makakapagbigay tayo ng 1 kilo sa 580,000 na tao. Grabe, palakpakan natin ang Pangulo natin. Ang dami! 580,000 katao ang makikinabang dito sa nakuha po nila na to. Now, isipin nyo, malaking pera po yan kung talaga pong mapupunta po sa maruming kamay yan. Alam nyo na, ibebenta yan, iba-black market po yan, no? Talaga pong, kumbaga, yung gustong gawin po ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito para po mapakinabangan po ng taong bayan ng libre. Alam niyo naman po, di ba? Meron po tayong crisis sa pagkain talaga. Marami pong hindi po nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Kaya sobrang solid po ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa ginawa niya na to. Kaya yan ang gagawin natin. At bibigay natin yun, halimbawa sa mga evacuation center, doon sa mga hospital, bibigay natin sa mga yung mga home natin, sa Bucor, lahat yan. Tama, sa mga Bucor para meron tayo, para naman hindi masayang. Talaga naman mapapabalakpak ka talaga sa diskarte na to ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Talagang yung puso niya para sa taong bayan nandoon talaga, no? Kung iba yan, di ba? Hindi na i-announce yan. Sasabihin na lang may nahuli pero hindi na i-announce kung saan mapupunta yung mga yan. O kaya papalabas na, itatapo na lang, ganon, di ba? Pero hindi natin alam kung ano yung kahinatnan talaga. Pero kasi itong si Pangulong Bongbong Marcos talaga, transparent siya, no, sa lahat ng galawan niya dito sa gobyerno. Yan, tama, sa mga Bucor para meron tayo, para naman hindi masayang. Dahil meron namang inspeksyon na ito safe for human consumption. Yes. Kaya pag habang pwede pa, distribute na natin para hindi naman masayang. Nice. At magamit naman ng ating mga kababayan. So, grabe si Pangulong Bongbong Marcos talaga. Ibang level talaga tong ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Kaya talaga hindi po tayo nagsisisi ngayon kung bakit binoto po natin to, dahil siya, kumbaga talagang work lang po siya, no? Trabaho ng trabaho, di ba? Birang-bira po siya sumagot sa mga tumutulig po sa kanya. Talaga pong pinapakita niya po yung output niya, dun po siya nakakonsentrate sa pagtatrabaho niya sa ating gobyerno, na which is tayo po ang higit na makikinabang talaga sa kanyang kasipagan sa kanyang trabaho. Yun lang, at I hope that this is the first of many operations such as this, dahil this is very, very important at kailangan natin makontrol, kailangan natin ma-supervise ang ating food supply. At pagka tuloy-tuloy ang ginagawang ganito, hindi natin magagawa yun. And that's why we enacted into law the Anti-Agricultural Sabotage Act. So that's what today. Now we will proceed to the DSWD distribution together with the local government of Manila. Grabe, no, talagang mahigpit, no? Mahigpit yung na yan, anti-sabotage law na yan, kumbaga. Siguro naman talagang natatanggal na siguro lahat yan. Ito may nasampulan na. Isipin nyo, 500 something na tao, no, 1,000 na katao ang makikinabang diyan sa nakuha nila na yan, no? Dahil talagang isipin nyo, basta-basta nakakapasok walang tax, hindi po nakikinabang po ang ang Pilipinas, di ba? Alam niyo yun, nagbayad lang ng kapritsyo doon sa kung sino man, di ba? Naglagay lang sila, di ba? Doon sa mga kurap na yun. Tapos basta po sila nakakapag-angkat o nakakapagpasok ng mga produkto nila dito ng illegal at naibebenta nila yun. Di ba? Imbis na talagang makinabang po tayo bilang sa buwis, di ba? Sa tax po, no? Walang tax.
'di ba? Syempre po tayo lahat po tayo mga nagtatrabaho, 'di ba? Tayo po legal po tayong nagbabayad ng tax. Kahit tayo po ay luging-lugi po sa ganyang galawan. Kaya tama po at napakahusay po ng batas na to, anti-sabotage law, na talaga pong pinatupad na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sobrang solid po nun talaga. Wala nang nagawang maganda ang mga Chinese sa Pilipinas. Nakakahiya. Sana masundan pa tong illegal na gawain ng mga Chinese. Anong masasabi nyo dito? I-komento sa baba ang salo. Ayun lang po, no, sobrang solid po ng video na to ni Melbs Castle. Palakpakan po natin yan. Siyempre wag nyo pong kalilimutan na mag-subscribe po kay Melbs Castle. Malaking tulong po yan sa mga channel po ng ating mga kapwa content creator. Ay syempre po, wag yun po sanang kalilimutan na mag-subscribe po sa akin channel. Road to 100k subscribers na po tayo. Ilang libo na lang po, talaga pong magiging 100k na print po tayo. At syempre po, kapag na-reach po natin ang 100k subscribers, mamimigay po tayo ng cellphone. Alam nyo na po yan, no? Kaya stay active po sa ating channel. Like this video, comment. Alam nyo na po, ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.